Limang linggo this December, pag-uusapan natin ang Pasko sa susunod na linggo. Meron tayong second, third, and fourth week to talk about Christmas. At sa last week ng December, para may expectation na kayo, no? Last week ng December is entering New Year na mensahe ng Panginoon. Pero bago matapos ang taon ay muli isang huling paalala. Sabi mo sa katabi mo, isang huling paalala, kapatid. Huli na to. Isang huling paalala, warning, red flag o indicator. Kasi ang mga paalala o warning ay isang mabuting bagay. Nagdudulot ito para tayo na mga Kristiyano na iniligtas na ng Panginoon ay hindi mawala yung kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya. Taas ang kamay na ligtas na. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi dahil sa pag-ibig natin sa Kanya, bakit tayo naligtas. Amen? Ulitin ko hindi dahil sa pagmamahal mo sa Diyos kung bakit ka naligtas. Naligtas ka dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pero hindi mo matatanggap o hindi mo masasabing natanggap mo yung pagmamahal ng Diyos na iyon kung hindi mo siya magagawang mahalin. Isang paalala yan, kapatid. Hindi ang pagmamahal natin ang magiging dahilan bakit ka tatanggapin ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos na ibinuhos niya sa atin ang dahilan bakit tayo naligtas. Ang resibo na talagang nasa iyo ang pagmamahal ni Jesus ay ang pagmamahal mo sa Kanya. Halimbawa, nasira ang aking cellphone na binigay lang sa akin. Babalik ko ako doon sa Xiaomi. Ano po ito factory defect, sira. Tatanggapin ba nila? Ano nga hanapin? Resibo. At yun din, yung ating pagmamahal sa Diyos, ang ating resibo na talagang tinanggap natin ang pagmamahal ng Panginoon. Salamat dahil hindi yung pagmamahal natin nagligtas sa atin. Pero tanda mo kapatid, ang pag-ibig mo sa Diyos, ang paalala na talagang naranasan mo yung pag-ibig niya. So, tinanong ko kanina kung sino sa inyo ang ligtas. Alam niyo yan dahil inibig tayong lahat ng Panginoon. Pero iiwan ko na sa inyo ang tanong, kamusta na sa isang buong taon kung susukatin mo? Kung sa timbangan ba, mas nakita mo ba yung pagmamahal mo sa Diyos o pagmamahal sa ibang bagay? Matatapos na ang taon. Ito po ang ating pag-uusapan. Pakishare pala sa LIJ kung kasama na natin sila yung link kasi wala silang gawain mamaya. Pakishare po yung link sa sandali lang po Ayun, nagtanong na si Pastora. 1 second lang po. Sino ba kasama sa GC? Pwede pakisan kay Benedict na lang, okay. So ito po ang ating pag-uusapan. Israel is God's written warning to Christians. Simula kay Brother Juni. Simula nung anniversary ng church. Kay Brother Juni hanggang sa last week na pagtayo ko nung evangelism, ito ay ang pinag-aaralan natin. At babalikan natin yung napag-usapan nung nakaraang linggo nung umaga. Sa next slide. 1 Corinthians chapter 10 verse 6, ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masamang bagay tulad ng ginawa nila. So sa verse na ito, ikinuwento yung ginawa ng Israel sa Panginoon. Nung inilabas sila sa Ehipto, tapos dinala sila sa disyerto para ariin, masolo ng Panginoon. So sabi dito, ang kwento na yon ay aral para sa kanino? Para sa ating mga Kristiyano.
1 Corinthians chapter 10, 11 naman, ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan. So, malinaw na ang istorya sa Old Testament ay hindi lang pang Old Testament. Ang istorya sa Old Testament ay gabay ng mga taong nabubuhay sa panahon natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, iiba-iba ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. Iba ang paraan sa Old Testament sa New Testament. Hindi, kapatid, pareho lang ng prinsipyo, iba lang ng paraan, mas matindi pa nga sa New Testament. Kasi marami nagsasabi, salamat, nabubuhay tayo sa grace period. To God be the glory nga naman talaga. Na kasi sa Old Testament, hindi pa naihayag yung buong pagmamahal ng Diyos. Hindi nila nasaksihan na nagkatawang tao ang Diyos para mamatay sa kasalanan ng tao, muling nabuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa nahayag pero may pangako na noon. Kaya ang advantage lang natin sa kanila, tayo mismo, nasaksihan natin yung buong istorya ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, yung mga Old Testament people, ignorante sa pagmamahal ng Diyos. Alam nila yung pagmamahal ng Diyos. Tayo nga lang, mga nabubuhay sa grace period nga, alam na natin yung kabuuan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya, mas malaki ang advantage natin na hindi maging tulad nila. Amen ba, mga kapatid? Kasi alam na natin Yung katangian ng Panginoon, isinulat at inilathala at ngayon ay pinag-aaralan natin ngayong umaga. So that only means na ang mga tao o mga Israel noon, wala silang maikakatwiran na hindi ko naman alam yung pagmamahal ng Diyos. Hindi kapatid, nabubuhay din sila sa biyaya ng Panginoon. Iniligtas din sila ng biyaya ng Panginoon. Nakatulad natin. Magkaiba lang ng muka, pero lahat dumaan sa pagsubok. Sa next slide, tignan natin yung comparison. Israel, 40 years. Ito yung kanilang journey. Una, they are saved from Egypt. So alipin sila, wala silang magagawa, kontrolado sila ng kapangyarihan ng Ehipto. Wala silang kalayaan. Pero niligtas sila ng Panginoon. Compared to Christian life, we are also saved by the grace. Dati rin tayo alipin ng kasalanan. Amen? Wala tayong magawa, hindi natin magawang maipamuhay yung alam nating tamang pamumuhay. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo yon. Maliban na lang na ikaw ay iligtas ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Marami na tayong kasalanan na na-overcome. Praise God. At huwag na natin balikan pa yung mga dating pamumuhay na yon. Magpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon. Pangalawa, meron silang pabor at proteksyon sa wilderness. Sabi ko nga sa last Sunday, katulad dati ng Israel, they are saved by the grace of God. They are justified and they are sanctified. Inihiwalay sila ng Panginoon katulad ng buhay Kristiyano, justified and sanctified. Siguro medyo matatagal na kayo, madalas yun na naririnig yan. No? Ano ibig sabihin nun? Na nanahan, na malagi sa kanila ang Panginoon. Hindi sila iniwan. So kapareho natin sila. Ang Israel, ligtas na nung ilabas sila sa Ehipto. At ikaw, nung tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na din. Pareho ng imahe, no? Foreshadowing, no? Pareho.
Tinanggap mo na yung kaligtasan ng Panginoon. Ganon din ang mga Israel. Tinanggap nila yung kaligtasan ng Panginoon. Nanampalataya sila kay Yahweh na ililigtas sila. At nung nanampalataya sila kay Yahweh, hinati yung dagat at para sila'y makaraan at makatakas na sa pagkaalipin ng Ehipto. At tayo ding, mga Kristiyano, iniligtas ni Jesus at pinalaya sa umaalipin sa ating kasalanan na nagpapahamak sa atin, na nagpapahirap sa atin. And they are also led by the Spirit. Kung saan pupunta yung ulap, talo pa nun payong, talo din nila aircon kasi perfect weather, perfect temperature, pagkain doon, perfect food, perfect moment. Mga sapatos sila, wala yan, mga Jordan na ganyan, MJ, wala yan. Sa kanila, sandalyas nila hindi napupudpud. Saan kayo nakakita nun? Dito wala oh. Mahal-mahal ang bili. Pudpud na, mukha ng luma. Sa kanila, hindi. Napupudpud. Hindi nasisira ang kanilang mga balabal, ang kanilang damit. Hindi sila nagutom doon. Araw-araw silang pinakain ng Panginoon. Araw-araw din ba tayo pinapakain ng Panginoon? Iniingatan, araw-araw. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kahit na minsan ay pasaway, pero hindi inalis ng Panginoon yung kanyang biyaya sa atin. Sino mas mabait? Kayo mga Israelita na. O ano? Pero wala na doon kung sino mas mabait eh. Ang mahalaga doon yung biyaya, hindi umaalis. Sino mas reklamador? Israelita o mga Kristiyano? O Pinoy daw. Sabi ng misis ko. Misis. O, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, nanatili ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? Aminin natin. Totoo naman yun. Meron tayong katigasan ng puso at katigasan ng ulo. Pero hindi tayo iniiwan ng biyaya ng Panginoon. Hindi niya rin tayo sinumbatan. Tapos yung mga pangako niya sa atin, hindi niya binabawi. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Sa tao, pag nagkamali ka, withdraw lahat eh. Lahat ng suporta, lahat ng atensyon. Pero tayo, nagkakamali sa Panginoon, pero hindi nabawasan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At laging sariwa. Laging bago. Isa iba, naku, kumain, bahala ka dyan. Hindi. Nakagawa na ng pagkakamali, di ba? Pero salamat sa Panginoon. Ang sarap sa presensya ng Diyos. Amen? We don't deserve this kind of love. Sino kaya? Hindi tayo nararapat sa ganyang klaseng pag-ibig. Pero binigay pa rin ng Panginoon sa atin. Sa kabila ng ating kahinaan, pagkukulang, pagmamalabis, kasalanan, ang Panginoon nagtitiwala pa rin. Pinagkakatiwalaan pa rin tayo. Di ba sa tao kailangan may mapatunayan ka muna bago ka pagkatiwalaan? Sa trabaho, tatanungin, job experience, graduate ka ba? Kahit hindi ka nila kilala, basta may mapatunayan ka sa kanila kahit sa papel lang. Pero sabi ni Paul, sinulat niya, ako ang pinakamasama sa tingin niya sarili niya. Dahil pumapatay nga siya ng Kristiyano, terorista siya. Pero ako'y tinawag mo, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ko.
Sa panahong hindi siya kati-katiwala, ang Diyos nagtiwala sa kanya. At ganun din ang Diyos sa iyo. Hanggang ngayon. You think you deserve your good health this morning? Aba, anong oras ba tayo natulog kagabi? Pero ang Diyos, pinagpapala pa rin tayo. Ilang minuto ba inilaan natin sa pasasalamat sa Panginoon? Pero ang Diyos ba, di ka naman nagte-thank you eh. Nagte-thank you ka man, yung tama lang. Thank you Lord, tas kain na, hindi pa galing sa puso. Hiya-hiya na lang. Kaya nagte-thank you, nakakaya kasi hindi mag-thank you sa Panginoon eh. Pero yung magpapasalamat ka, wow Lord, salamat po talaga sa pagkain ko. Sa lakas ng katawan. Hindi magre-reklamo, ano ba naman tong buhay na to? Grabe, no? May mairereklamo pa ba tayo sa ating Panginoon? Ngayon kapatid ko, medyo parang nakukulangan ka pa sa buhay mo ngayon. Hindi masamang mag-admire ng isang bagay na gusto mo in the future. Pero kung wala tayong contentment in life, parang tanungin natin sarili natin, bakit ako nagkakaganito? So, pareho lang, amen? Israel at Kristiyano. Ligtas na tong mga to, minahal ng Panginoon, iningatan ng Panginoon, pero ang mga Israel, pagdating ng huli, after 40 years, ang 40 years po, in theology is completeness, kabuuan. Kumbaga, yun yung, kumbaga, ito na yung one whole generation. Ito na yung buong pagkakataon na binibigay ko sa Israel. 40 years. Sa huli, hindi sila lahat nakapasok sa pangako ng Panginoon. They are saved. Niligtas sila. Tinanggap nila yung kaligtasan. Kalabatin mo mga katabi mo, ligtas ka na ba? Baka may hindi pa ligtas dito eh. Kasi medyo usapan to eh. Niligtas na sila ng Panginoon. At nasa ilalim na sila ng biyaya ng Panginoon. Pero kapatid, tulad ng Israel, kunin natin kung ano yung matututunan natin sa kanila. Bakit sa kabila na nanatili sila doon in 40 years, merong hindi nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon? Hindi nakapasok sa promised land. Now, you might say, hindi, promised land, Israel lang naman yun, pero tinanggap sila ng Panginoon. Hindi, kapatid. In Hebrews, sinabi talaga, hindi sila nakapasok kahit sa kapahingahan ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos sa kanila, kaaway sila ng Diyos. Galit ang Diyos sa kanila. Although iningatan sila ng Panginoon sa kabila ng lahat ng pagpapala na ginawa ng Diyos sa kanila, sa huling sandali, bago sila pumasok sa promised land, sabi sa kanila ng Panginoon ay, napupuot ako sa kanila. In many years, hindi nila naramdaman yung puot ng Panginoon. Ang pinaramdam lang sa kanila, pagkalinga, pag-iingat, pagpapala, proteksyon, at ganun ang nararanasan mo ngayon. Amen? Kaya ka nga Kristiyano eh. Kasi very encouraging to be a Christian. Ang sarap maging Kristiyano. Biruin mo, tuturuan ka umalis sa addiction. Hindi kayo inom ng alak, wala kang sakit sa liver. Hindi tuturuan ka umalis sa addiction ng pornografiya. Hindi ka addict sa babae, hindi ka bastos na lalaki o babae. Tuturuan ka magmahal ng pamilya. Ano yung binubunga nun? Mahal ka ng anak mo. Ang sarap kaya ng pamilyang masaya. Amen?
Ang sarap maging Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, masarap maging Kristiyano, kapatid. Napakasarap. Sobrang sarap. Sobra na yan, pinsan. Grabe talaga. Although may pagsubok, pero kung papipiliin ka, kung ikaw nag-iisip, pipiliin mo maging Kristiyano, amen? Biruin mo may kaibigan ka na magmamahal sa'yo kahit hindi ka perpekto. Meron kang church na mag-aalaga sa'yo, gagabay sa'yo, tutulong sa'yo. Hindi mo binabayaran pero kino-coach ka paano ka magtatagumpay sa buhay. Mga kabataan, do you appreciate it? Alam nyo ba ang mahal ng bayad ngayon sa classroom ni Tate? Sino ba yun? Yung lalaking ano? Basta yung mga, sino? Oh, si Andrew Tate. Para maging successful, kung ano lang pagsasabi niya, pero, pag ikaw Kristiyano, meron kang church, tutulong sa'yo, hindi lang tutulong sa salita, talagang tutulungan ka. Iiyak sa'yo. Pag ikaw ba, di ka Kristiyano, nako, sinusumpa ka ng lahat ng tao sa paligid mo. Pero pag ikaw Kristiyano, merong mga taong iiyak sa'yo. Iiyak sa'yo para napagpalain ka. Kaya nagsasabi niya, mas okay pa yung mga kaibigan sa labas kaysa kaibigan Kristiyano, kapatid, gumising ka sa katotohanan. That's not true. Alam natin yan. Mas masarap maging unbeliever. Talaga ba? Napakasarap. Uuwi ka sa bahay mo, wasak ang pamilya, magkaaway kayo ng asawa mo. Kaya yung pamilya natin, talagang dadali natin sa Panginoon. Asawa at mga anak, buong kamag-anakan. Ang sarap kaya na ginagalang ka ng anak. Ang sarap din na minamahal ka ng magulang mo. Amen? Masarap maging Kristiyano. Tulad ng Israel. Ang sarap. Nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga nasasabi natin na thankful ako sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat. How do you appreciate your whole day? Ginawa ng Diyos. Iningatan niya ako. Ano ba yun? Out of words na lang. Pag-testimony, paikot na parang thankful ako sa protection ni Lord. Do you really mean it? So masarap maging isang anak ng Diyos. Nakapaligid sa iyo mga taong hindi ka lolokohin. Ya? Nakapaligid sa iyo mga taong hindi man perpekto, pero sinisikap maging totoo. Mamuhay ng totoo. Amen? At ganoon din ang Israel. Sa pagkatapos ng kanilang buhay sa disyerto, sa huli lumabas yung mga talaga nagmamahal sa Diyos at mga taong nagmamahal lang sa nakukuha nila sa Panginoon. Wala silang magawa kundi sumunod kasi nandun yung blessing. Nandun yung araw, yung apoy, yung ulap, nandun din yung mana, nandun yung pagkain. Kapatid, ikaw bilang Kristiyano, ito perks lang to ng Christian. Nandun yung Christian friend, family, blessing. Iba nasa Panginoon. Pero sa uli, kapatid, malalaman ng Panginoon, doon tayo ba'y sumusunod sa Kanya dahil lang out of convenience. Kaya red flag yung mga Kristiyanong hindi handang maghirap para sa Panginoon. Kasi sa paghihirap ng buhay pero sumusunod ka pa rin sa Panginoon, ayun ay tanda na talagang sumusunod ka sa Diyos. Totoo, na hindi lang blessing ang habol mo sa Panginoon, kundi whatever the situation, you will still obey and follow God.
kung di ako nagkakamali sa Romans sinabi, mamaya ipopost ko na lang yung verse, sabi, hindi lang yung biyaya ng Panginoon ang tinanggap ninyo sa Diyos, kundi tinanggap nyo rin yung paghihirap, yung suffering, paghihirap para kay Kristo. Kaya dyan, sa evangelism, madali lang talaga mga luluwa. Totoo lang, kapatid. Ang mahirap talaga discipleship kasi doon naliliglig talaga eh. Madaling mag-imbita ng tao, magpakain, to share the word of God. Pero mahirap na, lalabas na yung mga talagang nagmamahal sa Diyos kapag nasusubok na yung pananampalataya. So next verse, basahin natin. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. So kung sa tingin nyo, nakatayo na kayo, matatag na ang pananampalataya, mag-ingat pa rin kayo. At baka masila o mahulog. Ano ba yung paraan nyo ng pag-iingat ng inyong pananampalataya? Ano ba yung ginagawa nyo para maingatan ang inyong kaligtasan? How do you treat your salvation? Di ba kapag may bagay kang mahalaga, you always want the people to see it. Kasi parang proud ka doon at parang masaya ka na mayroong ano, di ba? Halimbawa, mayroong kang bagong damit. Yan, susuotin mo yun, hindi mo itatago. Gusto mo isuot yun para makita, wow, ang ganda naman yan. To be appreciated. Sabi ng isang pastora, I keep my fire to the Lord. Napapanatili niya apoy sa kanyang pananampalataya by sharing the gospel. Sa mga paraan niya talaga yun. Sabi niya, kung hindi ko nababahagi ang salita ng Diyos, nailalagay ko yung sarili ko sa panlalamig ng pananampalataya. Ikaw, ano yung paraan mo para mapanatili yung apoy? How do you challenge your faith? Kasi faith is a muscle. How do you increase your appetite to the Lord? Pastor, ano ibig sabihin ng how do you increase your appetite? Paano kayong parang dati ganito lang yung pagmamahal mo sa isang bagay, tapos lumalaki, na-enjoy mo nang na-enjoy. How do you increase your prayer time? Your worship moment. Reading the Bible. Ang mga vegetarian ngayon na dating kumakain ng karne, hindi talaga nila gusto ang vegetables. Ang gulay, hindi nila na-enjoy yun kasi kinalakihan nilang kumain ng hamburgers, hotdog, sangyupsal. Tama ba? Pero, makita mo yung mga vegetarian, gustong-gusto na nila yung gulay over the meat. Una, ginagawa nila yon dahil kailangan. Kumakain sila ng vegetable kasi that's the right thing to do. Pero, habang kakakain nila ng gulay, dumating na sila sa punto na na-enjoy na nila yung gulay. That they love vegetable already. Mahal na nila. And they hate meat. Ayaw na namin ng karne. How do you increase your holiness? Paano mo napapalakas yung pananampalataya mo? Paano mo naaalis yung paano ka nagkakaroon ng umay sa kasalanan, kapatid? How do you strategize? Sige nga, ikaw nga sumagot ngayon sa puso mo. If God is really valuable, how do you treat Him, the salvation that you have from Him? Hindi, sa isang araw, okay lang yon. Tapos gagawin ko yung mga gusto ng laman ko. Tapos we expect our faith to increase. Bukas po, promise, may abs na ako. Promise. Pastor, niloloko mo kami. Paano mangyayari yon? Hindi ka naman nag-e-exercise.
Hindi ka naman nagda-diet, pastor, ah. Same thing with our faith. Yung mga Israel, paano nila nawala yung kaligtasan nila? Wala lang. Nasanay lang sila sa blessing, tas gawin yung mga bagay na gusto, magreklamo araw-araw. Hindi maging thankful araw-araw. Biruin mo, himala araw-araw, ah. Common na sa kanila yung goodness ni Lord. Sa'yo, common na ba yung goodness ni Lord? Okay lang yon. Kung common, kasi common naman talaga eh. God is really good to us. Pero if yung commonness na yon na walang sense of appreciation, joy, may problema yon. God is good, that is common. It's natural. Kahit nga sa hindi mananampalataya. Pero kung may papakainin siya, una niya papakainin mga anak niya. Tayo yon. Masarap maging Kristiyano talaga. Una ka lagi sa pila ng Panginoon. God will always do great things to us. Lagi yan. Lagi siyang gagawa ng dakilang bagay sa iyo. Araw-araw. Katulad ng mga Israelita. Ako, thankful ako sa araw na ito. Kapatid, kung thankful ka sa araw na ito, how do you use your day? Paano mo nagamit yung araw mo? Kasi Israelita, ganun sila eh. Sanay na sila sa himala, kabutihan, biyaya ng Panginoon. At ganun din ang ICF at ang LIJ. Ganun din. Sanay na tayo. Very common to us. Sa pagmamahal ng Panginoon, katapatan niya. Di ko nga may tatanggi sa inyo eh. Talagang mahal tayo ng Panginoon. At sa inyo ko na iiwan yung tanong. Ngayon, ano namang epekto sa'yo noon? Pupunta ka ba ng simbahan? Mag-church ka ba? Okay, very good. Magpe-pray? E di gawin natin. How much is enough? Gaano karami yung sobra na ibinibigay mo sa Panginoon? Kasi minsan naman talaga, hindi naman hangad ng Panginoon magbigay tayo ng higit sa kaya nating ibigay. Pero hanggang saan yung sinasabi natin, ito lang yung tamang ibigay sa Panginoon. Ito yung kaya kong ibigay, nararapat na ibigay ko sa Panginoon. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. So, ayan yung paalala ng Panginoon. Kung tayo dadaan sa pagsubok, huwag kayong mag-alala sa mga pagsubok natin. Tayo mga Kristiyano, mananagumpay na tayo. Sa Tagalog kasi ang translation na ito, gagawa ng paraan ng Diyos para mapagtanggumpayan natin. Pero ang sabi dito, endure it eh. Sa original translation, endure, ibig sabihin, mananagumpay ka na. Ang kailangan mo na lang bilang mananagumpay, tulad ng Israel nagtagumpay sa Ehipto, tulad mo na Kristiyano na nagtagumpay na sa dati mong buhay, dati mong kasalanan, para manatili ka. Para manatili ka sa kaligtasan na meron ka. Ibig sabihin, gano'n na talaga. You have to keep your salvation. Gano'n na yun eh. Pero bakit may mga taong who don't endure? Hindi tumagal. Kung meron man, kala natin nasa simbahan, kala natin born again, pero at the end of the day,
Mahirap naman kasi talagang malaman kung talagang ano na estado ng ating pananampalataya. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, only you and God can answer, no? Kayo lang din naman makakaalam niyan at ang Panginoon. So how do we accept the message? Paano natin tinatanggap tong mensahe na ito? Na ang Israel, ligtas na sila, tapos 40 years, ramdam na ramdam nila yung blessing ni Lord, pero at the end of the day, they didn't make it. Hindi talaga nila. Oh, we're talking about warning, ha? Alam ka namang maging masaya tayo. Siyempre, warning is something that nag-i-stir ng faith natin. Stirring up the water nga, sabi nila, di ba? Ginigising mo yung natutulog na tubig. Lahat naman tayo harap sa Panginoon, kaya di ko na kayo problema, no? Ako rin haharap sa Panginoon. Ang problema ko lang, isiguraduhin na yung itinuturo ko sa inyo, nagpapagising ng pananampalataya nyo. Kasi sabi nga, sa uling araw, may mga bulaang propeta, tapos yung kasunod nun, magdudulot ng panlalamig nila sa pagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, may tinuturo sila, pero whatever it is na tinuturo nila, pero yung tinuturo nila, imbis na magpainit ng pagmamahal ng Diyos, hindi yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, pagmamahal nila sa Diyos, lalo ng lamig. So yun lang, dapat ko siguraduhin, ituro lang ito totoo na nasa inyo yung pagtanggap. Magdudulot ba ito sa inyo na ang grasya ng Panginoon o biyaya ng Panginoon ay magsabi, mahal pala ako ng Panginoon. So anong kasunod doon? Ikaw nang bahala. Mahal pala ako ng Panginoon. Anong gagawin mo bukas, Monday? Ikaw nang bahala. Sagutin mo na yan, kapatid. For the rest of the day or the rest of the week. Dahil wala akong duda na mahal ka ng Panginoon. Hanggang huli. Hanggang mamatay tayong lahat. Ang tanong, mahal mo ba ang Panginoon? Yung pagmamahal na ito, lumalago ba? Ikaw na ang sasagot niya. At observe your life na lang. Tignan na lang natin yung ating buhay. And don't let anybody question your love to the Lord. Kung mahal mo ang Panginoon, di ikaw, mahal mo ang Panginoon, di ba? Pero ito, paalala lang. Okay? Warning lang. Hindi ko rin naman ito sinasabi alam mo yun, to accuse the church. Who can accuse the church? You are justified by the Lord. Nandito man o nanonood ng online. Salamat sa pagmamahal na yan na nagligtas sa atin. Ngayon ang tanong, nasa atin ba yung pagmamahal ng Panginoon? Dahil malalaman natin yan sa sukat din ng pagmamahal natin sa Diyos. So endure. Ligtas ka na, nasa iyo na yan, ingatan mo. Matatapos na naman ang taon, kapatid. Ikaw nang bahala. Sinabi ko yung bahagi. Ingatan mo. Paano mo ingatan? Stand still. Keep your faith to the Lord. Diba? Sa ating Panginoong Yesus. Hindi sa lahat ng panahon may ingatan ko kayo, di ba, ng church. Kung si Moses, di ba, maraming pagkakataon, hinaharangan niya yung galit ng Panginoon. Diba? Kung may 50 mananampalataya, gugunawin mo pa rin ba? Hanggang sa naging 10. Napahinuhod si Lord. Meron din, isa pang pagkakataon. Yung sabi ni Yahweh, yung Israelita, gumawa ng Diyos nila. Ano man, paparusahan ko na sila. Ano sabi ni Moses? Sinarangan pa rin, di ba? Kung tatanggalin mo yung pangalan nila, tanggalin mo na rin yung pangalan ko. Naligtas ba sila ni Moses? Ganun ba? Hindi, kung sino nagkasala, siya lang ang mamamatay. Meron pa, isa pang pagkakataon. Ganon din ginawa ni Moses. Ngayon, nadamay na si Moses. Pati tuloy siya. Nadamay sa ganong attitude niya. Pati ako na rin.
Pero alam mo, kapatid, napakabuti ang Panginoon. Yung Joshua generation na nakapasok ng Promised Land eh. Pero meron pang isang tao nakapasok. Literal. Salamat kay Pastora Teresa Revelation na to. Si Moses nakapasok din ng Promised Land. Kailan siya nakapasok? Nung kinomfort niya si Jesus. Sa Getsemani. Sino kasama niya doon? Si Elijah, di ba? Tsaka si Moses. Kaya pala yung katawan niya, missing in action. Gustong nakawin ni Satanas. Yung tinago ng Panginoon, nandun sa Promised Land, kasi isang araw gagamitin, what? To comfort the Lord in His suffering. Getsemani? Transfiguration ni Christ, di ba? So nakapasok din. Praise the Lord. Kaya totoo yung sinabi ni Lord, kung sino lang nagkasala, siya lang. Kasi parang sa story nakita natin, nadamay lang si Moses eh. Oo, sige, nadamay, pero tapat pa rin ang Diyos. He made a way. Ang mas malupit pa, ang nadatnan ni Moses, hindi yung promised land, the promised king. Grabe, no? God is good. Isa kailangan lang din talaga sumunod tayo sa Panginoon and take all the challenge in life. Kanina nga, very distracted na ako. Sabi ko, ano mangyayari sa buhay ko kung lagi na lang ako reklamo, kung may pagsubok, dismayado agad at hindi susunod sa Panginoon, gagamitin ko yung problema na to obey the Lord, gagamitin ko yung kahinaan ko, yung trauma ko, yung nakaraan ko. Ang dami ng problema, nadagdagan na naman, tapos nadagdagan na naman, bago na naman ako tumayo, may nag-chat sa akin. But thank God, by His grace. Hindi tayo nagsasalita o nag-i-encourage sa isa't isa kasi parang immune tayo sa mga problema, di ba? We are not talking about na, magpalakas ka kapatid kasi yung kapatid mo na yun hindi nakakadaan ng kahinaan. Sabi ko nga last week, sa message na ito, dito sa 1 Corinthians 10:13, hindi natin na-overcome problema dahil based on the personality. Hindi doon yun eh. We overcome the problem because God made a way. Hindi dahil extrovert, introvert, o dahil mahihain siya, makapal ang mukha niya, o malakas ang loob, o isa, hindi. Hindi doon natin na-overcome ang problema eh. It's because God made a way. Now, if God made a way, lalakad ka ba doon? We always make excuse no? Sa ating mga buhay to disobey the Lord. We have a lot of reasons and God understand. Thank you sa 40 years. It's so much. Too much. Sobra talaga. Ano kapatid, I encourage you na hindi excuse yung ating mga pinagdaraanan to disvalue and disregard God. Ano kung may mga kahinaan tayo? O mamaya magkwentuhan tayo. Isa-isa tayo, magkwentuhan tayo. Makaka-encourage ka kasi nandito ka pa rin. Still serving God. Sa kabila ng pinagdadaanan mo. God understands so that you as well should understand the Lord. Hindi siya nagkatawang tao dahil hindi kanya maintindihan. Kaya nga siya nagkatawang tao kasi naiintindihan niya ng buo yung kalagayan mo. Nagkatawang tao siya, buong-buo ang pasya ng Panginoon sa pangangailangan mo sa Kanya. Buong-buo at malinaw sa Kanya yung kahinaan mo. Kahinaan natin. Kaya siya nagkatawang tao, hindi para maintindihan ko yung kahinaan mo, hindi kapatid, alam na alam ng Diyos. And He was not surprised. Uy, ganito pala yung problema ng tao. Ganito pala yung kahinaan ng tao. Ano kapatid? God is all-knowing. He knew it. Alam niya yung pinagdaraanan natin.
Pero sa kabila ng yun, halos tayo nga mga Kristyano, parang halos walang problema talaga eh. Totoo lang. Tignan mo yung mga buhay ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Ang lalaki ng problema nila. Unsolved problem, talagang walang solusyon. Pero sa Panginoon, hindi niya pinapahintulot sa atin. Sa next slide. So ito, last Sunday, let me remind you, ano man maging pagsubok natin next year, kapatid. Sa 1 Corinthians 10:13, 4 ang sinabi ng Panginoon. One has overtaken you. Walang pagsubok na pwedeng magtagumpay laban sa'yo. Hindi, Pastor, malaki ito. Hindi, wala. Hindi papahintulutan ni Lord. Wala kahit isang pagsubok na higit sa kaya mo. Magsimula, nakakaba magsimula next year di ba? Ano na naman to, panibago na naman pagsubok ko. Ako rin naman, ganun din yung minsan naiisip ko. Pero iwan mo sa puso mo, wala kahit anong pagsubok that will overcome you. Any temptation, kahit anong kasalanan. Kaya when Paul says, yung kanyang thorn in the flesh, it doesn't mean habitual sin. Hindi po habitual sin yung kapatid. It's just the imperfection of man. He's not talking about the duality of man, na para kang bipolar, banal ka, tsaka masama ka, hati ka sa gitna. Hindi, kapatid. He's talking about our holiness na hindi pa perpekto kasi nasa mundo pa tayo. Ginigising niya, binibigyan niya tayo pag-asa, pero huwag kang mag-alala. Isang araw, pagdating sa langit, di ka na magkakasala. Dito, magkakasala ka talaga. Paminsan-minsan, may kahinaan ka, pero hindi ka alipin. Hindi mo pwedeng isipin na hindi ka makakalaya sa bagay na yan. O hindi, kasi ang ganda-ganda ng babae, hindi ko kayang tanggihan yan. No, but no temptation can overcome you. O sa mga estudyante, masungit itong professor na ito eh. Kaya diyan ka nilagay ni Lord. Kaya, pumasok tayo sa bagong taon na excited. No? Hindi yung parang, ano na naman pagsubok to, Panginoon. Lahat yan. Ngayon, kung ano man yung pagsubok mo ngayon, kapatid, take heart. Pinahintulutan ng Panginoon kasi kaya mo. Tanggapin mo ngayon. Kahit anong pagsubok mo, hindi niya pwedeng sirain buhay mo. Wala namang ibang sumira sa buhay ng tao, anak ng Diyos, tayo lang eh. Pero mga pagsubok, di tayo kayang sirain o wasakin yan. No, nothing. Common to mankind, sabi. Yung pagsubok mo, hindi yan parang ikaw lang nakakaranas niyan. Lahat, common to mankind. Lahat naiiyak, lahat nalulungkot, lahat nasasaktan. Pero bakit sabi sa Corinthians chapter 10, lahat kami kumain ng mana, lahat kami nasa ilalim ng ulap, pero hindi lahat nakapasok sa pangako ng Panginoon. Is there any excuse on that? Any excuse to your struggles in life? Again, take heart, kapatid. Lahat tayo, walang superhero dito. Na ikaw kasi ganyan ka, hindi, kapatid. Lahat tayo. It's common to us. Iba-iba lang ng muka. Problema sa pera, nakakalungkot. Problema sa anak, pareho lang ding nakakalungkot. Lahat yan ay common to mankind. Kaso nga lang, ang problema natin, tailor fit sa atin. Sukat sa atin. Parang damit mo yan ngayon. Hindi ka bibigyan ng damit ni Lord na XL kung extra small ka. Ibibigay niya sa iyo, sukat sa iyo, kaya mo. Paanong sukat? Hindi rin sobrang liit na parang maning-mani. Ibibigay niya talaga, yung talagang matcha-challenge ka. Halimbawa ako, di naman ako chick boy, bibigyan ako babae. Wala talaga, mani sa akin yun. Biro. Huwag mo isipin ikay matatag na at baka ikaw. Kaya mo sila, di ba? O kahit bigyan nyo ako ng ano, hindi ako, di ba? Mani lang maliit lang. Ang problema ang ibibigay sa'yo ng Lord, huwag ka nang magulat kung sakto sa'yo.
Ganun talaga yon. It is meant to challenge your faith. Sukat talaga yan eh. Pero hindi yan pwede na mas malaki sa emosyon mo na madedepress ka, maansa. Hindi pwede yung kapatid. Walang ibibigay si Lord na mababaliw ka na sa problema mo. Hindi, no. Don't receive that. Sobrang laki, hindi ako makatayo sa kama ko. Ano yan? Hindi kapatid, no. That's the lie of the enemy. Pinag-usapan natin yung heart and mind, no? Noong nakaraan. Power of mind, power of heart. May hindi tayo napag-usapan yung power of will. Yung kalayaan. Alam mo kapatid, ito yung hiwaga ng will eh. Yung freedom to choose kahit na parang, dati alipin tayo ng kasalanan eh. Hindi tayo makagawa ng mabuti, tsaka kabanalan. Amen? Pero merong power merong freedom of will na kahit na lugmok ka na sa kasalanan, may choice ka pa rin mamili. Piliin ang Panginoon, kahit na adik ka na sa isang bagay. Marami ba kayo nakilalang ganon? Na parang wala nang pag-asa sa buhay, pero nakalaya pa rin because merong will. You have a freedom to choose God kahit na anong sitwasyon mo ngayon. Kahit na overflowing emotionally, mentally draining, talagang meron ka pa rin freedom to choose God. Lagi mong tandaan niya, hindi ka aso o hayop, mga animals, you have a freedom to choose. Palagi. Lagi mo isipin niya, kapatid. Hindi ka pwede malagay sa sitwasyon na wala kang kalayaang mamili. Ang Diyos nga may-ari ng lahat ng bagay. Pero ginagalang niya yung pagpili natin. Kaya whatever your situation right now, choose God today, this morning. Piliin mo siya. Dalasan mo yung pagpili sa Panginoon. Whatever the traumatizing experience from the past, choose God. You have a freedom to choose. Beyond what you can bear. Sabi ko sa'yo, beyond. Hindi mo pwedeng sobra-sobra yan. Hindi papayag si Lord. Dahil kung pumayag si Lord, unfair siya. Hindi, I'm bold enough to say, kapag binigyan ako ng pagsubok ng Diyos sa higit sa kaya ko, unfair siya. Kasi hindi ko nga kaya, tapos sabihin mo, kailangan yung overcome ko. No. Hindi siya papayag. Nakabantay siya. Kapag binigyan ka niya ng pagsubok, babantayan ka din niya. Sisiguraduhin niya, aalalayan ka niya, magpo-provide siya, tatabihan ka niya, aalalayan, bibigyan ka ng karunungan. Di pwedeng mas malaki. Walang mas malaki sa Panginoon. Dahil ang Diyos, walang sukat, laki ang ating Panginoon. Walang katapusan ang biyaya ng Diyos. Hindi ko na po kaya asawa ko, Pastor. Kaya mo yan. Yan binigay sa'yo ng Panginoon eh. Kaya yan. Ganun talaga yung teacher ko, masama talaga ugali nun eh. Kaya yan, sa biyaya ng Panginoon. And endurable. You just need to stand still. Sa next slide, ano ba ibig sabihin ng pananatili, no? Kasi ang Israel, nanatili din sa Panginoon yung mga yan eh. Nandun sila eh. Hindi naman lumayo sa Diyos. Pero ang tanong, nandun nga sila sa ilalim ng ulap, ng mga pagkaya araw-araw, pero yung puso nila malayo sa Panginoon. Saan sila malapit? Wala, sa biyaya, sa blessing, sa comfort. Doon sila malapit. Kaya itong church na ito, kapag may changes, hindi dapat tayo, di ba? Hindi doon nakabase yung faith natin. Iba na itsura ng simbahan, iba na kasi yung Hindi doon niya nasusukat. Basahin natin, sabay-sabay natin sa ASND na lang, Hebrews chapter 3. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina
ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So, ibig sabihin, ang kaaway, hindi niya tayo kayang talunin o agawin basta-basta yung pananampalataya natin. How to lose your salvation, ang gagawin ng kaaway, unti-unti, yung hindi mo napapansin. One at a time. Parang isang mangkok ng pinggan yan. Hindi mo mapapansin, nabawasan ng isang butil ng kanin hanggang sa magulat ka na lang, kalahati na lang, at kakarampot na lang. Kaya bantayan natin. Kung ano yung mga dating ginagawa natin sa Panginoon, ibalik natin. Gawin natin sa biyaya ng Diyos. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatiga sa puso nyo. Every day. Pinapaalalahanan natin ang isa't isa. Nagpapalakasan tayo. Nag-e-encourage. We comfort one another. We help one another. That's how to maintain the fire, no? Hindi mananatiling mainit ang apoy sa pananampalataya pag nasa bahay ka lang. At parang wala. Yung sarili mo lang iniisip mo at pamilya mo lang. Isipin mo rin ang Panginoon kaya mo ginagawa isang bagay. Sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. Sige, laktawan na natin, doon na tayo sa mismong, sa verse. Sige, basahin na natin to. Balik natin to. Ayan. Sino ba ang mga taong nakarinig ng tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't mga inilabas ni Moses sa Ehipto? Next. At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? So warning lang naman to, kapatid. Paalala to sa atin. Kung napapansin mo, kailangan mong gising-gisingin ang pananampalataya, gisingin mo na. Yun ang tinig ng Diyos eh. Ang sabi niya nga, kung naririnig mo ngayon ang Panginoon, huwag mong patigasin ang puso mo. Pakinggan mo ang Diyos. Kasi nga, hindi tayo exempted tulad ng sa mga Israel na ito. Ano ba yung ibig sabihin ng pananatili talaga? Sige, next po, Kuya Wally. Yung mismong slide na. Slide. Next. Kaya mga kapatid, doon natin sa last part. Sapagkat kasama, balik. Hindi po, balik po. Tama po yung kanina. May pula. Sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. Siyempre, maganda yung may pananampalataya, pero maganda yung datnan tayo na matatag yung pananampalataya natin. And I don't believe, I don't believe na kung may mga Kristiyano talagang matagal na sa pananampalataya, nadatnan ng Panginoon na malamig ang pananampalataya, it doesn't make sense. Hindi po normal yung kung tayo matagal na sa ating buhay pananampalataya. Ang common, isang bagay na tama, yung makita niyang maayos, matatag, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi, the more you know, the more you do. The more you understand, the more you act on it. Kung ano nasa puso, yun ang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya kung may napapansin tayo na hindi na maayos, hindi tama, dapat ayusin agad natin. Itama agad natin. Sa next verse. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita, katulad nila. Niligtas lang din sila sa pananampalataya nila sa Diyos. Pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya. Ito daw yung mga taong hindi sumasampalataya. Kasi pwede natin sabihin may faith kayo kay Jesus. Amen? Pwede natin sabihin lahat yan. Sa galit ko, sinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Sa next verse. Next verse pa yun. Yan. Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil meron tayong dakilang punong pare
na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus, na anak ng Diyos, na darama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. Kung sa Corinthians, may panghugas siya, sa lahat ng pagsubok nyo, ganito yan. Pwede nyo ma-overcome yan. Sa Hebrew, sinabi rin, sa lahat ng pagsubok nyo, huwag kayong mag-alala. Nadarama ni Jesus lahat ng pagsubok nyo. Any disappointment, discouragement, lahat ng temptasyon, naranasan din ni Jesus yan. Mahirap sumunod sa isa na hindi mo naman kasi alam yung pinagdaanan ko eh. Ikaw kasi ganyan ang buhay mo, ganyan ka kasi. Pero sabi nga sa 1 Corinthians, common to man, lahat pare-pareho. Pero ito, hindi na lang common to man. Pati si Jesus mismo, ang ating Diyos. Nararanasan niya yan. Yung pag-iyak, yung hirap ng buhay, naranasan niya. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangailangan. May last verse pa ba, sis? Magkomunyon tayo at alalahanin natin ang... Sige, tayo po tayong lahat. Ganon din sa mga online na kumuha po kayo ng tinapay.